piling mo pa rin ngayong araw na ito, ngayong araw ng Thursday. It's a Thursday with me, Gandang Kara. Of course, ang nag-iisang chicks ng radyo. Kumusta naman ang araw mo today? Oy, today is December 14. Nakalain mo yun, no? 15 na bukas. Friday na bukas, for sure bukas super traffic. Pero sure din ako na traffic din ngayon. Kasi 'di ba? Thursday pa nga lang traffic na. Kahapon pa nga lang sobrang traffic na. Actually ngayong buong December, asahan mo na talagang super duper traffic. Kaya kung may mga lakad ka, siguro agahan mo na mga 3 hours ganon. Para hindi ka talaga malate. Nako, dapat yan ang New Year's resolution. Next year, hindi ko na paghihintayin yung mga tao naghihintay para sa akin kasi hindi nila deserve yun. Sabi nila kapag daw pinaghihintay mo yung isang tao, ibig sabihin hindi mo daw nire-respeto yung oras nila at dapat irespeto ang oras kasi ang oras ay napakahalaga. Yan yung bagay na hindi na maibabalik, di ba? Yung mga material things, pwede mong ma-achieve ulit yan or mabalik. Pero yung oras, wag nating sayangin, lalo na magta-2024 na! Di ba no? Parang konting tumbling na lang, matatapos na yung taon, tatanda ka na naman. Tapos, ay nako, next year na naman ulit ng mga plans mo kasi naudlot na naman. Ang daming ganap talaga. But anyways, ngayong December, sana wala kang sakit. Ayan ang wini-wish ko para sa'yo. Kaya naman, sa mga tea lovers out there, para hindi kayo magkasakit at para healthy ang iniinom nyong tsaa, anong dapat gawin? MX3. Yan, para healthy ka pa rin kasi uso yung sakit ngayon, di ba? So meron po tayong MX3 tea with pandan. Uy, mabango yan. Ang MX3 tea po, gawa yan sa dahon ng mangustin, hinaluan ng pandan para mas refreshing ang panlasa. Ang isang sachet ng MX3 tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold, at pwede rin pong dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. At makakatulong din ang tea para ma-detoxify ang katawan natin from any toxins. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. At parang nararamdaman ko na bumabalik na ulit ang sipon ko. Speaking of sinasabi ko sa inyo na alagaan yung sarili nyo. Kailangan healthy kayo pero wala eh. Ngayong December, alam nyo yun yung mga bagay na hindi mo maiwasan. Yung lamig ng panahon, yung virus. Kaya mag-ingat po talaga kayong lahat. Kung kinakailangan mag-isolate, agad-agad, go! Wow! Diba? Kailangan natin yan. Nabinigyan pa ako ng t-shirt dito. Hindi pa naman ako sisinga. Maya-maya pa. Hindi pa naman siya tutulo. Anyways, pakishare naman ang live natin mga pangga. Pero ito sasabihin ko sa inyo ha. Alam nyo ba na ang Pag-ibig Fund ay nag-celebrate ng 43rd anniversary today? Ayan, hello sa mga taga-Pag-ibig. Diba? Isang pag-ibig na ramdam ng lahat. Pag-ibig Fund stands today as the single largest source of home financing in the country and has grown its total assets. Ito ang laki nito to over 900 billion. Ay grabe naman tong si Pag-ibig. So it continues to provide its nearly 16 million members with its unique brand of service. Kumbaga, tapat na serbisyo mula sa puso. Aww! The Pag-ibig Fund CEO Manang Malen Acosta and the rest of her fellow nagkakaisang lingkod Pag-ibig, 143 happy 43rd anniversary Pag-ibig Fund. Hello sa inyo dyan. Ayun na nga no. Pero anyways, eto na nga, dumako na tayo sa ating highlight. Yes, highlight talaga. Ang ating story ngayong araw na ito, dito lang yan sa Sincerely Kara. Kapag nagmamahal ka, ginagawa mo ang lahat, binibigay mo ang lahat, at sinusuportahan mo rin siya lalo na kapag meron siyang pangarap sa buhay. Yun daw ang totoong nagmamahal. Kahit sa career, magtitiis ka. Minsan nga magsasacrifice ka lang para matupad niya yung mga pangarap niya.
Pero paano kung buong suporta na yung binigay mo, buong pagmamahal, pero pinili ka pa rin niyang iwan nung nakamit niya na ang pangarap niya? Ito ang story ni Michael na talagang nasaktan sa pagmamahal ng kaniyang 5 taong nakarelasyon. Sabi niya, nung moment daw na naabot na ng girlfriend niya yung pangarap niya na makapag-work sa dream country niya, kasabay nun, nakalimutan na rin siya. And eventually, nung nakamit yung pangarap niya sa ibang bansa, parang wala na siya sa eksena. At sa loob ng 2 months na break-up nila, ay nagkaroon daw agad ng karelasyon na bago. At ramdam niya na sobrang saya na ng girlfriend niya. Kumbaga siya yung first boyfriend, siya yung totoong nagmahal, pero in just 2 months, ay napalitan. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi niya matanggap. At kung minsan may pagkakataong gusto niyang i-message, dahil 5 years is not a joke. At first time din nilang magse-celebrate ng mga birthdays and Christmas na hindi sila magkasama. Kaso, parang imposible na yata na maging okay pa sila dahil may iba na ang babaeng minamahal niya. So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello, DJ Cara. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Michael. Gusto ko lang po i-share tong sakit na nararamdaman ko. Well, it's been a while. We've been together for 5 years. Pero nung naabot niya na po yung pangarap niya, which is makapag-work sa dream country niya, iyang kasabay naman ang pag-iwan at pagkalimot niya sa akin. Masaya na siya. Masayang kasama ang lalaking kakakilala niya lang. Nawala sa tabi niya nung panahong nangangarap pa lang siya. Na kaparehas niya nga ng pangarap pero wala naman sa process ng pag-abot niya nun. I'm just wondering sa loob ng 2 buwan ng breakup namin ay meron siguro silang relasyon. Napapatanong ako sa sarili ko kung sumagi man lang ba sa isip niya o talagang nakalimot na siya. Ang sakit pa rin, DJ Cara. Ang sakit-sakit pa rin. Pero parang wala man lang sa kanyang lahat. I'm the first boyfriend, the long-term boyfriend, and I was there nung inabot niya pa lang ang pangarap niya. Sinuportahan ko siya kahit nagkakaroon na siya ng mga pagkukulang sa relationship namin at inintindi ko siya doon at pinunan ko ang lahat ng pagkukulang niya sa akin. Pero totoo nga yung nothing hurts more than building a woman for another man. Imagine being there through tough times together and she was the one who stayed and suffered at her lowest, but he gets to have the best version of her. He gets all the credits dahil successful na siya right now at siya na ang kasama niya tumupad sa lahat. It's scary how people could be in love for years then move on and fall for another man in a span of weeks. How can she do that? I know the woman I loved before was gone, but the pain I felt that day when I saw that story of her flexing him ay nandito pa rin. Araw-araw pa rin akong binabangungot, DJ Cara. Masakit pa rin at ang hirap makalimot. Na halos binigay ko ng lahat pero hindi ba talaga enough yun? O talagang totoo na yung makakaya kong ibigay hindi pala yun yung hinahanap niya. Sana alam ng bago niya yung mga kaya kong gawin para sa kanya. Mga kaya kong isugal para sa kanya. After 5 years, first time namin magsa-celebrate ng birthdays at Christmas na hindi na kami magkasama. Na sa kanya na siya at ako'y nandito pa rin kung saan niya ako iniwan. Actually, DJ Cara, birthday niya po next week. And gusto ko sanang batiin siya sa birthday niya pero parang imposible na po ata. Lagi ko na lang po siyang pinagdarasal. At totoo pala talaga yung pagmahal na mahal mo yung tao,
magiging masaya ka na lang din para sa kanya kahit nasa piling na siya ng iba. Well, nandito pa rin ako, still healing. Malayo pa pero alam kong malayo na. Hindi na ako nagbebeg sa kanya pero nasasaktan pa rin ako. Sana palagi niyang tandaan na kahit maraming hindi sumusuporta sa kanya, andito pa rin ako pumapalakpak sa kanya. Kahit alam kong nasa ibang mundo na siya at ako ay nasa mundo kung saan niya ako iniwan. Nasa ibang mundo na siya pero ako nandito pa rin sa mundo kung saan ako iniwan. Sakit naman nun. But anyways, you can drop your comments sa ating Facebook Live. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 or DJ Kara, DJ Space K-A-R-A. Ano nga ba ang masasabi mo sa story ni Michael na talagang grabe magmahal for 5 years? Sinuportahan niya yung girlfriend niya sa lahat. Pero tapos na ang lahat. Sabi dito, how sad naman. Yung ang dami niyong pangarap na dalawa, pero sa isang iglap nawala ang lahat. Mahirap man pero kailangan mong mag-move on kasi masaya na siya sa piling ng iba. There is more for you. Don't dwell to your past, kuya. God bless. Sabi ni Celine. Masakit mang tanggapin pero yan ang realidad ng buhay. Hayaan mo na lang siya kung doon siya masaya. Let go mo na kesa ipagpilitan mo ang sarili mo kung hindi na ikaw ang mahal niya. At nakahanap na siya ng iba. Sana lang maisip niya lahat ng magagandang bagay na ginawa mo sa kanya. Nung panahong wala siya at nangangarap pa lang. May darating na tamang tao sa iyo at mamahalin ka. At hindi ka iiwan kahit anong mangyari. Sabi ni Rhea na don't lose hope daw. Kasi may darating para sa'yo. Hi Michael, ganun talaga ang buhay, mag-move on ka na lang. Mahirap pero kaya mo yan. Pray at makakahanap ka ng for you. Sabi ni Ate Marites. Let go of her, wag kang bitter. Maraming babae. Break na kayo. Wala ka nang magagawa sa sitwasyon. Move on. Heal yourself. May babae for you, ipagdasal mo lang. Sabi naman ni Ate Arlene, pinupukpok ka na niyang mag-move on, Michael. Move on na daw. Huwag mong panghinayangan, kuya. Simple, hindi siya ang nakalaan para sa'yo. You deserve someone better. Nako, easy as that, sabi ni Ate John na hindi siya ang nakalaan para sa'yo. So just accept it. Diba? Kapag may iba na siya, move on. Masakit ipagpalit pero hamak na mas masakit humawak sa wala. Ay! Oo nga! Minsan kasi wala sa haba ng relasyon niyan eh. Maging masaya na lang tayo na yung taong mahal na mahal natin ay masaya na. Masaya na sa piling ng iba. Sabi ni Rocky Alex. Nakakalungkot naman tong story ni Michael kasi ramdam na ramdam mo talaga yung pagmamahal niya until now. At obvious na talagang hindi pa siya nakaka-move forward. Sabi nga niya nandun pa rin siya sa healing stage. At alam nyo, nakakalungkot talaga kapag sobra ka nagmahal sa isang tao, sinuportahan mo siya sa lahat ng bagay, nagsakripisyo ka para sa kanya. But in the end, hindi pala siya sa'yo babagsak kahit ginawa mo na ang lahat. Natupad niya yung pangarap niya sa tulong mo, pero nung natupad niya na, wala ka na. At iba na ang kasama niya sa mga pangarap niya. At sa magiging future niya o nila. Pero alam nyo, wala nagmahal ka lang. Huwag mo nang balik-balikan yung mga bagay na nagawa mo para sa isang tao kasi ginawa mo naman yon because of love. At ginawa mo naman yon nang masaya ka. Diba ang pagmamahal, wala naman tayong hinihing kapalit dapat. Kasi kusang loob na binibigay yon. So kung ano man yung mga nagawa mong magagandang bagay para sa isang tao o kung ano man yung mga pinaghirapan mo para sa kanya, masakit mang tanggapin na wala na siya sa buhay mo kasi iba na yung kasama niya, minsan talaga kailangan nating tanggapin na yung taong yun hindi pala para sa atin.
Ikaw lang pala yung naging tulay para sa mga dreams niya. Ikaw lang pala yung naging kasakasama niya ng mga moment na weak siya. Pero hindi ibig sabihin pala nun, sa'yo na siya mag-e-end up. Lalo na kung hindi naman ikaw yung pinili niya. Masakit kung masakit. Pero anong magagawa natin kung ayaw na sa atin ng isang tao? Kung hindi tayo yung piniling makasama niya sa future niya? Iiyak mo lang lahat, ibuhos mo lang lahat. Eventually, masasanay ka sa pain hanggang sa marirealize mo na baka hanggang dito lang talaga ako para sa kanya. Baka hanggang dito lang talaga kaming dalawa. Baka ito lang talaga ang kapalaran naming dalawa. Hindi siya ang para sa akin. And in time, you will realize na kaya pala. Kasi sometimes hindi yun pinapakita ngayon kung bakit. At lahat ng tanong mo sa utak mo, bakit? Paano? Anong nangyari? Balang araw masasagot yun. Sa ngayon, kailangan mo lang gawin is accept it na hindi siya ang taong nakalaan for you. So cry, forgive, and move on. Ilabas mo lang lahat, iiyak mo lang lahat. Let your tears water the seeds of your future happiness. Sincerely,